ko naiintindihan nila na hindi madali ang pinagdadaanan mo. Kaya huwag mong ipakita sa kanila na okay ka lang dahil naiintindihan nila kung gaano kasakit ang mawalan ng asawa. Pero hindi asawa ko ang namatay. Hindi si Maricar ang babaeng inilibing ko. Meron kayong kailangan malaman tungkol kay Maricar. Hindi niya katawan yung inilibing natin. Hindi asawa ko ang namatay. Ba't may ganito? Sino gagawa nito? Bakit may nagpapanggap na Maricar? Yun ang hindi ko alam eh. Yun din ang mga tanong ko eh. Teka, sandali. May suspect ka na ba? Si Tessa! Gusto ko rin i-check mo si Tessa Soriano. I-research mo kung may kakaibang kilo siya the past few weeks. Uy, Sofia, nakita mo? Ayun, umalis siya ng hindi mo namamalayan. Paano naman may sinulat ka dyan sa mahiwagang notebook na yan? Sinabi mo sa kanya totoo? Bakit naman ho delikado? Earl, may balita na ba dun sa kaso ni B-Boy? Wala pa rin? Wala pa nga. Bagal-bagal ng mga polis eh. Wala pa ba silang lead kung sino ang gumawa nun sa kanya? Manang? Manang, okay lang ba kayo? Sige, Manang. Pumunta ka na muna sa kusina. Oh, sige na, Manang. Sige. Kami na bahala dito. Earl? May napansin ka bang kakaiba sa kinikilos ni Manang mula nung bumalik siya? Wala naman. Bakit? Wala, para kasing nag-iba yung kinikilos niya. Parang takot na takot siya. Sofia, nakagat siya ng aso. Nawala yung dila niya. Sino bang hindi matutrauma doon? Diba? Hey, Rico. Doc. Yes, please take a seat. Thanks. Hey, na-review ko ang budget natin for this year. At napansin ko na may savings tayo, enough to grant your request na magkaroon ng additional surgical room sa ating clinic. Thank you, Rico. This will help me accommodate more patients for treatment. Exactly. Yes. So, reconstructive surgery is your specialty, right? Yes. Tell me, Doc, may tanong ako sa inyo na, halimbawa, magpapagawa ko ng mukha. Pwede ba gawin, halimbawa, kamukha ni Brad Pitt? Posible ba yun? Well, pwede natin enhance yung facial features like yung cheekbones or gayahin yung lips. Pero gusto ko maging saktong-saktong kamukha ni Brad Pitt. Posible ba? Well, Rico, that's against our code of ethics. Pero posible. Possible. So, as the head of this department, you work very closely with Tessa, right? At ikaw mismo nag-attend sa mga VIPs na nagpapa-opera dito. Tama? Yes. Bakit mga tanong? Wala, may na-opera ka bang Sylvia Ignacio? Sylvia Ignacio. Yeah, napansin ko kasi sa budget report natin na may pasyente dito na hindi pa pala fully paid sa kanilang mga operasyon. Okay, Sylvia Ignacio. The name rings. Wait, let me take a look at my records, ha? You know, as much as I'd want to be happy because Rico asked me out, I'm still bothered dun sa mga questions na tinatanong niya sa akin about Maricar. Anong mga tanong? Kung may napansin ka bang kakaiba dun sa fake Maricar niya? Shh! Maingay, baka may makarinig sa'yo. Di kaya may alam na si Rico? Ignacio, Sylvia? Sylvia Ignacio. Sigurado ka ba siya yan? Yes, I did an operation on her about 6 months ago. Mrs. Ignacio? I did a liposuction and then she lost around 60 pounds after 3 sessions. Mrs. Ignacio? Yes. Siya bang tinutukoy mo? Yeah. Siya nga. Thank you. Alright, no problem. Sino naman magsasabi nun? Dedo na nga yung Maricar version 2.0. Why is he grilling me? All of a sudden?
Eh, malay mo, observations na lang yun. Di naman kasi perfect yung fake Maricar, kaya, di ba, baka paminsan-minsan nagkakamali din siya. Well, you have a point. Maybe I should just really be happy. Because he asked me out on a date. Ay, naku, ikaw talaga. Just relax. Alam mo, there's no any other chance para malaman ni Rico yung involvement mo dyan kay fake Maricar. I hope so. Rico, may hinahanap ka ba kahit ano tungkol sa kapatid ko? Wala pa rin eh. Kung kani-kanina na ako nagtatanong pero wala pa rin. Masyadong malinis magtrabaho to si Tessa. Eh kung ano, isumbong na lang kaya natin sa pulis, sabihin natin kinidnap si Maricar. Hindi nila tayo paniniwalaan. Unang-una, wala tayong konkretong ebidensya labang kay Tessa. Pangalawa, hindi pa tayo sigurado kung buhay pa nga si Maricar. Malakas ang kutob ko na buhay pa si Maricar at yung Tessang yan, may kinalaman yan. Huwag niyo na kasing ipilit kung hindi naman talaga. Kawawa naman yung tao kung inosente siya, di ba? Yaya? Ma'am, sir, may bisita po kayo. Good evening po. Oh, Alfred, kamusta? Ma, ate, ito si retired officer Alfred Castro. Siya ang kinuha kong private investigator na tumutulong sa atin. Sana may good news ka. Chinek ko na ang forum na diniluhan ni Miss Tessa Soriano sa Korea. At na-confirm ko na nandun nga siya. Actually, ito pa nga po't may nakunan akong mga pictures niya na doon. Nakausap ko na rin ng driver at ilan sa mga kasambahay nila ron. They all said na wala naman sila napansin na kakaiba sa amo nila. At wala rin daw sila nakikilala na bagong tao sa buhay ni Miss Soriano. Sandali, so ibig mo sabihin, walang kinalaman dito si Tessa? Hindi. Hindi ako naniniwalang wala siya kinalaman dito. Naku, humanda yung babaeng yan. Mi! Hindi tayo pwede. Ate, sandali. Ate, saan ka pupunta? Ate! Nananadya ba kayo, ha? Pinagsususpetsahan na ako ng asawa ko dahil napaka-obvious nyo. Huwag kayong magpahalata. Iyak ka kasi ng iyak. Smile! Smile! Smile ka lang ng smile. Huwag kang iyak ng iyak. Drama mo eh. Earl? May problema ba? Tessa! Tessa! Ate, sandali Tessa! na. Ate, kumalma ka. Uwi na tayo. Ano ka ba? Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama ang kapatid ko. Nasaan si Tessa? Ate, sandali na kayo. Nandun po sa office niya. Tessa! Mga tao, tara na. Ano ka ba? We're going home. Pinag-usapan na natin to. We can't let anyone know na alam natin ang tungkol sa peking Maricar. Kaya halika na, uwi na tayo. Rico, sa bawat araw na wala tayong ginagawa para mahanap ang kapatid ko, mas lumalaki ang tsansa na hindi ko na siya makikita ulit. Kaya bitawan mo ako! Ate! Tessa! Tessa! Ate! Starting next week, our malls will start selling your cosmetic products. Thank you very much for this great opportunity, sir. Thank you. Hoy! Tessa! Nasaan ang kapatid ko? Ha? What are you talking about? Huwag kayong magmaang-maangan pa! Ilabas mo ang kapatid ko! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo ang kapatid ko! Nasaan siya? I don't know what you're talking about! Let go of me! Excuse me! Mauna na ako. Abogado ko na lang kakausap sa inyo. Sir, I'm very sorry. Hindi pa tayo tapos mag-usap! Mimi, Tessa, tama na. Pekeng Maricar na dumating! Ikaw may kagagawa nun! Ilabas mo ang kapatid ko! I said enough! Ang kapatid mo, patay na! Di ba nilibing na nga? Pekeng ang Maricar ang dumating! Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw may kagagawan! Ilabas mo ang kapatid ko kung ayaw mo pang masaktan! Tama na! Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ako hanapan ng mga nawawala kapatid. Hindi mo makilala! Ano mo? Mimi, tama na! Ano? Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo ang kapatid ko! Patay na nga! Nakilibing na! Pekeng Maricar nga ang dumating! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Tama na! Mimi! Bitawan mo siya! Mimi! Kanina ka pa ba dyan? Hindi, kararating ko lang. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan niyo, ah. Inakamusta ko lang si Manang. Kasi di ba, gaya ng sabi mo, parang may kakaiba sa kanya. May problema ba, Manang? Wala!
Wala. Alam mo kasi, sinasabi ko sa niya na mag-smile siya kasi lagi siyang nalulungkot. Dahil wala na si B-Boy. Alam mo naman, parang anak ng turing niya kay B-Boy, kaya yun. Ay nako, alam mo, sa panahon talaga ngayon, hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan mo at kung saang lugar ka paligtas. Huwag kang magsalita ng ganyan, natatakot si Manang. Alam nyo, sa atin, dapat nag-iingat tayo. Kung nag-iingat tayo, walang masamang mangyayari sa atin. Kaya ayokong umaalis ka ng basta-basta. Ayokong matulit ka kay B-Boy. Ba, Manang? Tandaan mo yung bilin ko, ha? Smile. Tama na! Tessa, tama na! I said enough! Kakampihan mo yan? Yung kidnapper na yan? Kakampihan mo yan? Kidnapper? Excuse me, wala akong kinikidnap! Rico, what's going on here? What's going on here? Hoy, babae! Tigil-tigilan mo na yung kaartehan mo. Buking na buking ka na. Kumuha ka ng babae at ginawa mo kamukha ng kapatid ko! Ilabas mo ang kapatid ko! Watch your mouth, woman! Pwede kitang idemanda ng libel sa accusations mo! And not to mention physical injury! Siguraduhin ko mabubulot ka sa kung wala akong pakialam! Kasama kita kung gusto mo! Hindi demanda din kita ng kidnapping! Walang hiya ka! Dito ka na sa labas, mag-uusap kami ni Tessa! Manang? Manang, okay lang ba kayo? Manang, nararamdaman ko ho na merong bumabagabag sa inyo. Napansin ko rin kanina na iba yung tingin niyo kay Earl. May problema ba kayong dalawa? Manang, kakampi niyo ko. Huwag sana kayong mahihiyang magsabi sa akin kung ano man ang problema niyo. Noong mga panahon na kailangan ko kayo, nandyan kayo para sa akin. Kaya gusto kong malaman mo na nandito rin ako para sa'yo. Yeah, I know. Sugod na lang dito yung sister-in-law mo. Look. Accusing me of things. What's that? I know, Tessa, look, this is all my fault. Okay, sa akin ka na magalit. At ano ba yung sinasabi niya? Merong nagpanggap na Maricar? Yeah, ano kasi, Tessa eh. What? Merong peking Maricar? Tessa. I don't get it. Kinumpara namin yung dental records ni Maricar dati at nung recent na Maricar at hindi pareho. So we have all the right to think that someone sent her. At ako ang iniisip niyong mastermind. My God, Rico! Ganun ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin? Nahuli ka ni Ate Mimi na nagbigay ng pera sa kanya. I told you, umutang siya sa akin ng pera pambili ng birthday gift mo. Kaya mo ba ako niyaya mag-dinner the other day? No. Dahil gusto mo akong huliin? Is that No, it, Tessa, Rico? hindi. Gusto ko lang siguraduhin na wala akong kinalaman dito. Yun Well, lang. I am sorry to break it to you, pero wala akong kinalaman sa fake Maricar. And next time, siguraduhin niyo meron kayong ebidensya. I am so close to filing a case against your stupid sister-in-law. So close! Get back to work! Oh, ano na ngayon ang nangyari sa inyong dalawa? Di ba napahiya kayo? Yan na yung sinasabi ko, yan ang napapala ng mga taong ang inuuna yung galit, hindi nakakapag-isip.
Buti na lang napakiusapan ko si Tessa kanina na huwag niyang ituloy yung demanda sa atin. Kundi problema na naman yun eh. Sorry naman. Concern lang ako sa kapatid ko. Kung kayo nagagawa niyo mag-relax, ako hindi. Ate, naiintindihan ka naman namin eh. Lahat naman kami gusto rin namin malaman ng katotohanan. Walang isa sa atin na ayaw makita si Maricar. But we have to be careful. Dahil sa ginawa mo kanina, malamang may nakaalam na may ginagawa tayong investigasyon. Pasensya na kayo. Pasensya na, Tita Elda. Ang tagal ko na kasi talaga nagtitimpi sa Tessang yan, hindi ko na talaga napigil ang sarili ko. Bakit? Ate, huwag ka na mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng katotohanan. Hahanapin ko yung mastermind na yon para malaman natin kung sino nag-utos doon sa babaeng yun para magpanggap bilang si Maricar. Okay? Nako, kung tutusin, kulang pa yung ginawa ko para nabunot dyan sa Tessang yan, ano? Alam mo ba kung ano gusto kong gawin? Gusto kong sipa-sipain yung mukha niya, tapos ingudgud ko yung ulo niya dun sa pader hanggang sa lumabas yung utak niya. Ate, ano ka ba? Mag-relax ka nga. Alam mo, hindi ko alam kung matatawa ako sa mga sinasabi mo. Umaawa ako sa sinapit ni Tessa eh. Ay nako, huwag ka maawa dun, no? Kasi deserve niya yon. Eh ate, wala naman kayong sapat na ebidensya na siya talaga yung gumawa nun. Eh malay mo naman, wala talagang kinalaman yung tao. O sige, kung hindi siya, sino? Sino magkaka-interest na gawin yun? Sofia, sa totoo lang, dinadaan ko lang lahat sa biro, pero pag uwi ko, doon ko iniiyak lahat. Sobrang akong desperado malaman kung ano nangyari sa kapatid ko. Ate, magpakatatag ka. Huwag ka panghihinaan ng loob. Sigurado ko darating ang araw masasagutin lahat ng katanungan niyo. Ngayon, kung may kailangan kayong tulong sa paghahanap sa kanya, andito lang ako, ate. Ha? Actually, okay na sa akin to, yung nakikinig ka sa kwento ko. Para ka nga si Maricar. Siya rin yung taga-absorb ng kwento ko tsaka mga hilaing ko sa buhay. Tessa. Salamat. Ha? Ano ba itong napaka-importante kailangan mong sabihin sa akin na hindi makapaghintay? Earl, alam na ni Rico ang totoo. Alam na nila na peking Maricar ang dumating. Paano nila nalaman? I don't know. Pumunta na lang sila ni Mimi sa office ko and they accused me of kidnapping the real Maricar. Si Sofia, pinaghihinalaan naman nila. I don't think so. Pero hindi naman imposible na malaman nila ang totoo. Look, ngayon naniniwala sila na it's possible na buhay si Maricar. And believe me, they won't stop until they find her. They cannot know the truth. What are we gonna do? They're bound to know the truth. Ganito, mag-volunteer ka na tumulong sa kanila. Act concerned, okay? Kailangan mong malaman lahat ng gagawin nila para mapaghandaan natin. Kailangan natin sila i-delay. Ikaw, ano bang gagawin mo? Basta, gawin mo lang yun. Ako na bahala kay Sofia. Oo, attorney. Pinadala ko na yung mga kulang na documents. Oo, sige. Pakiasikaso na para makaalis na kami ni Sofia. Okay, salamat ha. Si Attorney Hilary ba yung kausap mo? Oo, pinapaasikaso ko lang yung visa natin. Gusto ko nang umalis sana by next week. Next week? Bakit ang bilis naman? Bakit may problema ba? Wala naman. Kaya lang hindi ko lang ine-expect na gusto mo nang umalis agad. Bakit parang minamadali mo ata yung pag-alis natin? Wala naman. Wala naman tayong dahilan para manatili pa rito. Bakit? Wala naman, Earl. Kaso ano? Nagdadalawang isip ka ba? Napag-usapan na natin to. Wala nang bawian. We are leaving for the States at doon na tayo titira. For good. Okay, sige, sir.
Okay, ako na ang bahala magsabi sa kanya. Okay, sige. Yung investigador bang kausap mo dyan? Oo, pero hindi na raw siya makakapunta eh. Pero may nakita raw siyang 2 Sylvia Ignacio na nag-match dun sa Peking Maricar. Pero babalitaan niya na lang daw tayo pag may malinis ng resulta. So, si Tessa pa rin ba ang prime suspect? Siya yung pinaka-obvious eh. Tsaka kahit ano pang isipin ko, wala naman ako matibay na ebidensya kaya hanggang mga what-ifs lang ako. Baka mamaya, hindi naman talaga siya yan. Pare, kung hindi si Tessa, edi sino? Sino pang may masamang motibo laban sa amin? Okay pare, think. Sino bang tao ang nakagalit ni Maricar o nakaalitan mo? Wait lang. Hindi kaya ang nag-utos dun sa Maricar na Peggy na yan, itong si Earl. I wanna help. If there is a possibility na buhay ang best friend ko, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang hanapin. Pero alam mo, dahil sa mga nangyari sa'yo, nag-iba din yung pananaw ko pagdating sa mga taong mahal ko. Na-realize ko na hindi ko talaga hahayaan na makuha ng iba si Sofia. Nakilala ko na kung sino nagpapanggap na asawa mo. Meet Sylvia Ignacio. Sabihin mo sa akin, ano tong sikreto niyo ni Rico? Hindi si Maricar ang babaeng nagpakilalang asawa ni Rico. Impostora ang babaeng yun, Earl. At posibleng buhay pa si Maricar hanggang ngayon. Sa huli, ang priority ko si Sofia. Kailangan mailayo ko na siya dito. Para kapag malaman ni Rico ang totoo, wala na kami sa Pilipinas. And he'll be all mine.